May tanong ka ba o problemang legal? Karapatan ng mga guro. Isang napakadakilang propesyon na maituturing ang pagiging isang guro. Maliban sa kailangan ang napakahabang pasensya sa pagtuturo upang maipaintindi sa mga mag-aaral ang mga bagay na dapat nilang matutunan sa kanilang murang edad, ay kinakailangan din ng tiyaga at pagpapaintindi upang bigyan ng pamahalaan ng proteksyon ang mga guro, propesor, mga teacher natin, lalo na sa pampublikong paaralan ay ipinasa at isinabatas ang Republic Act No. 4670 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Public School Teachers. Layunin ng nasabing batas na pagandahin ang sosyal at ekonomikong estado ng bawat guro sa mga pampublikong paaralan, pagandahin ang kondisyon ng kanilang trabaho upang maipantay sila sa mga kasalukuyang oportunidad na tinatamasan ng ibang uri ng propesyon. Taglay po ng batas na ito ang mga karapatan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan, tulad ng karapatang magkaroon ng seguridad sa kanilang panunungkulan o security of tenure. Ang pagkakaroon ng seguridad sa panunungkulan ay karapatan na magkaroon ng kasiguruhan sa pagtatrabaho. Ang pagkakatanggal sa serbisyo o trabaho ay maaari lamang mangyari base sa mga kadahilan ng isinasaad ng batas at matapos na mayroong kaukulang pagdinig. Ang isang permanenteng guro na sinampahan ng kasong administratibo ay may karapatang mapadalhan ng isang notice in writing upang ipaalam sa kanya kung ano ang uri ng reklamo na isinampa laban sa kanya. Karapatan din ng nasabing guro na magkaroon ng layang masuri ang mga ebidensyang ginamit laban sa kanya. Katulad sa ibang kaso, siya rin ay may karapatang depensahan ang kanyang sarili at kung may desisyon nang nailabas laban sa kanya ay may karapatan siyang iapela ang nasabing desisyon. Maliban sa exigency of the service o tawag ng tungkulin, ang isang guro na permanenteng nanunungkulan sa isang pampublikong paaralan ay hindi basta-basta maaaring ilipat sa ibang lugar, probinsya o munisipyo na hindi niya ibinibigay ang kanyang pahintulot sa nasabing paglilipat. Ang nasabing paglipat ay maaaring bigyan ng epekto ng school superintendent kapag nasabihan na ang nasabing guro at naipaalam sa kanya ang dahilan ng kanyang paglipat. Kapag may alinlangan ang nasabing guro sa rason ng kanyang paglipat, ay maaari niyang iapila ang kanyang kaso sa Director of Public Schools o Director of Vocational Education. Ipagpapaliban muna ang paglipat sa nasabing guro habang nasa apila ang kanyang kaso. Ang paglilipat sa loob ng 3 buwan bago ang local o national election ay hindi rin pinahihintulutan. Ang isang guro sa pampublikong paaralan ay hindi dapat bigyan ng higit sa 6 na oras sa bawat araw ng pagtuturo sa silid-aralan. Sa mga pagkakataong kinakailangang magtrabaho siya ng higit sa 6 na oras, ang nasabing pagtuturo ay hindi dapat lalagpas sa 8 oras sa bawat araw. Ang labis na oras ay babayaran ng parehas na halaga ng kanyang sweldo na may karagdagang 25% ng kanyang sweldo. Ang pagbibigay ng limitasyon sa oras ng pagtuturo ay upang mabigyan ang mga guro sa mga pampublikong paaralan ng pagkakataong makapaghanda ng kanilang leksyon at ng iba pang gawain na may kinalaman sa kanilang pagtuturo. Karapatan din po ng isang guro sa pampublikong paaralan ang magkaroon ng study leave at retirement benefits. Kinakailangan lamang na bago makakuha ng study leave ang guro ay nakapagbigay na siya ng 7 taon na pagseserbisyo. Ang pagliliban na ito ay hindi hihigit sa isang school year. Habang nakaliban ang nasabing guro, siya ay sasahod ng hindi bababa sa 60% ng kanyang buwan ng sweldo. Ang haba ng nasabing study leave ay hindi dapat na hihigit sa 1 taon maliban lamang kung kinakailangan niya na isa pang semestre
para tapusin ang kanyang thesis na kinakailangan sa graduate studies o iba pang allied courses. Kung ang nasabing study leave ay hihigit sa 1 taon, walang matatanggap na kompensasyon ang guro para sa mga nasabing araw. Kung ang isang guro sa pampublikong paaralan ay umabot na sa retirement age at nakumpleto na niya ang mga service requirements ng mga angkop na batas, siya ay tatanggap ng one range salary raise upon retirement na magiging basihan para sa pagkukwenta ng lump sum ng kanyang retirement pay at monthly benefits. Sa ngayon ay mahigit 50 dekada na ang nakalilipas mula ng ang batas na tumutukoy sa mga karapatan ng ating mga guro sa mga public schools ay naging effective. Sana sa mga susunod na panahon ay magkaroon pa ng mga pagbabago, pag-amyenda sa batas para umayon ito sa kasalukuyang panahon at pagkakataon. Yun pala! At ito po ang ating #PalaNows. Manood, magtanong para matuto. Hindi ka iiwanan hanggang sa dulo.